Pero bago po tayo makinig, manalangin po muna tayo. Mahabagin naming Diyos, maraming salamat po sa napakadakilang biyaya na siyang ipinagkakaloob po ninyo sa amin upang mabuhay pa at magkaroon kami ng maayos na kalusugan at higit sa lahat, makapagpapatuloy kami sa aming kristyanong pamumuhay at sa pagnanais na sundin ang iyong kalooban at hanapin ang iyong kalooban para sa amin po, Panginoon, sa pamamagitan at gabay ng iglesia na iyong tinayo. Salamat po sa pagliligtas niyo po sa amin. Dapat kami ay pupunta sa walang hanggang impyerno dahil sa aming mga kasalanang nagawa laban sa iyong salita. Subalit, salamat po sa iyong dakilang biyaya na ipinagkaloob po ninyo sa pamamagitan ng inyong buktong na anak. Nang dumanak ang kanyang tulo doon sa cross, kami po ngayon ay nakatanggap ng pagpapatawad at katubusan sa lahat ng aming mga pagsuway. Sa ngayon, tinitipon niyo po kami bilang inyong mga anak at patuloy na sinasanay at tinuturoan ng inyong salita. Kaya, Panginoon, bigyan mo po kami ngayong araw ng puso na mababa sa iyong harapan, nakikinig at nag-aaral ng inyong salita upang lumago kami sa aming buhay Kristiyano. Maunawaan po nawa namin ang inyong dakilang kalooban, ang inyong mga plano upang dito kami po ay lumakad. Makilagay din po ninyo ang salita sa bibig ng inyong lingkod. Maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay po. So, kung may Bible po kayo, buksan po ninyo sa Exodus chapter 40. Okay. Exodus chapter 40. Verse 34 hanggang 38. Okay. So, Exodus chapter 40, verse 34 hanggang 38. Okay po? Meron po yan cross-reference din sa Bilang chapter 9, verse 15 to 23. Pero ito muna po ang babasahin ko dahil maiksi po ito. Pero parehas lang yung topic doon, okay? Sa Exodus chapter 40, verse 34 hanggang 38, babasahin ko po, sundan na lamang po ninyo. Nandiyan na po kayo? Okay. Verse 34, pagkatapos ay tinakpan ng ulap ang todang tipanan at pinuno ng kaluwalhatian ng Panginoon ang tabernakulo. Si Moises ay hindi makapasok sa todang tipanan sapagkat nananatili sa ibabaw niyo ng ulap at pinuspos ng kaluwalhatian ng Panginoon ang tabernakulo. Verse 36, kapag ang ulap ay napapaitaas mula sa tabernakulo, ay nagpapatuloy ang mga anak ni Israel sa kanilang paglalakbay. Subalit kapag ang ulap ay hindi napapaitaas, ay hindi sila naglalakbay hanggang sa araw na yon ay pumaitaas. Sa verse 38, sapagkat sa kanilang buong paglalakbay, ang ulap ng Panginoon ay nasa ibabaw ng tabernakulo sa araw at may apoy sa loob niyon sa gabi, sa paningin ng buong sambahayan ng Israel. Okay, ito po ang salita ng Diyos. So, atin pong pag-aralan kung ano ang kaugnayan nito sa ating buhay Kristiyano. No? So, magsimula tayo sa Lumang Tipan. Actually, yung talatang ito at kabanatang ito ay mayroong cross-reference na topic doon sa Bilang chapter 9, verse 15 hanggang 23. Okay? Binanggit po dito yung tatlong bagay. Una, yung ulap, yung tabernacle, at yung bansang Israel. Okay po? So, ano-ano ang mga kaugnayan nito sa panahon na ang bansang Israel ay naglalakbay? Alam natin, yung kwentong ito ay nasa wilderness ang bansang Israel. Naglalakbay sila. Okay? Pagkatapos ng kanilang kaligtasan, pagkatapos ng kanilang ma-experience yung tinatawag na Passover Lamb. Okay? Nakasulat sa chapter 12. Alam natin, doon sa Passover Lamb, bago sila maglakbay sa ilang, sila po ay mga alipin. Okay po? Slaves. Inalipin sila sa Egypt sa loob ng 400 taon.
Okay? At yung prophecy na tinanggap ni Abraham na ang kanyang bayan ay magiging alipin sa loob ng 400 taon, at nang sila ay lumabas doon sa Egypt, no? Alam natin yung tinatawag na Passover Lamb. Ito po yung kanilang pagtubos, yung redemption. Iyon po yung shadow ni Jesus Christ. At yung paglabas nila mula doon sa pagiging alipin hanggang sa pagiging malaya. Okay? From slave to freedom. Sumasalarawan yon sa ating buhay Kristiyano na tayo ay naligtas. Kaya dito, nang sila po ay naglalakbay na doon sa wilderness, doon sa ilang, mapapansin po natin dito yung patnubay ng Diyos. Sabi po dito, sa verse 24, pagkatapos ay tinakpan ng ulap ang Jordan tipanan at pinuno ng kaluwalhatian ng Panginoon ang tabernakulo. Okay? Kaya yung topic natin ngayon ay ang pagsunod sa patnubay at kalooban ng Diyos. Okay? Pagsunod sa patnubay at kalooban ng Diyos. Mapapansin po natin dito na yung ulap ay sumasalamin sa kanilang guidance. Tama po? Sa tuwing ang ulap ay nandoon sa tabernakulo, hindi sila nag-move. Pero kapag ang ulap ay umaakyat, umaangat, sila ay lumalakad. Maging doon sa Numbers chapter 9, ganun po yung kanilang senaryo. Okay? So ating suriin, ano ba ang kaugnayan ng mga kwentong ito sa ating buhay Kristiyano? Okay? Yung kasaysayan ng paglalakbay ng mga Israelita sa ilang pagkatapos ng paglaya mula sa pagkaalipin sa Ehipto, may kinalaman po ito sa ating pamumuhay bilang mga Kristiyano na iniligtas ng Panginoon. So wilderness, okay? Pagkatapos ng Passover lang, sa wilderness, okay? Kaya yung kanilang experience ng redemption ay nangyari doon sa Egypt. Ano po? Pagkatapos, sila ay naglakbay sa ilang, at sa paglalakbay ng mga Israelita, nandoon yung patnubay ng Diyos. Yung ulap, yung tabernacle. Ano po? Ibig sabihin, ang mga Israelita ay naglalakbay sa ilang na ang Diyos ay gumagabay sa kanila at kasama nila ang Diyos. Okay? Kaya maging si Jesus, di ba, sinabi dito sa John, nanahan siyang kasama natin, tumahan siyang kasama, at nakita natin yung kanyang kaluwalhatian. So actually dito, hindi lang binanggit yung ulap, yung tabernacle, maging yung haliging apoy. Unang binanggit yung haliging ulap, mababasa natin sa Exodus chapter 13, verse 21. Okay? Binanggit po doon, sabi po rito sa chapter 13 ng Exodus, verse 21, sabi po, na ang Israelita ay hinabol ng mga Egyptians, no? Doon, ang haliging ulap at haliging apoy ay naging protection nila upang hindi sila magalaw ng mga Israelita. Magalaw ng mga Egyptian. Okay? Yung mga Israelita upang hindi magalaw ng mga Egyptian. Okay? Ng mga soldier. Kaya sabi dito sa verse 21 hanggang 22, ang Panginoon ay namumuna sa kanila sa araw sa isang haliging ulap upang patnubayan sila sa daan, at sa gabi ay sa isang haliging apoy upang tanglawan sila, upang sila ay makapaglakad sa araw at sa gabi. Ang haliging ulap sa araw at ang haliging apoy sa gabi ay hindi umaalis sa unahan ng taong bayan. So kung mapapansin po natin dito, mayroong malaking bahagi at kaugnayan yung simbolo ng ulap at ng apoy. Ang sabi ko dito, ang ulap at ang apoy ay nasa unahan ng mga Israelita. Okay? Kaya ano ba ang kaugnayan ng haliging ulap at haliging apoy sa paglalakbay ng bansang Israel? Okay. Actually, kung mapapansin natin, nang sila po ay nasa panganib, no? Nang sila po ay hinabol ng mga sundalo ng Ehipto, okay. So sila po ay proteksyonan ng
apoy, haliging apoy at haliging ulap. Nasa unahan nila at nang malapit na yung mga sundalo, ito ay lumagay sa kanilang likuran. Okay. Kaya yung bahagi ng ulap at ng tabernacle doon sa ilang at ang haliging apoy ay may kinalaman sa buhay Kristiyano. Kasi yung Israel doon sa ilang ay larawan ng iglesia. This is a shadow of the church. Okay? Dahil ang Israel habang naglalakbay, kasama nila ang Panginoon. Nangunguna sa kanila ang Panginoon. Okay? Kaya hinihintay nila yung go signal ng Diyos kung sila ba ay magmumove o hindi. So, tinitignan nila kung ang kalooban ng Diyos sila ba'y lumakad o huminto. Kapag ang ulap ay tumataas mula sa tabernakulo, sila ay lumalakad. Okay? Subalit kung ito ay bumababa sa tabernacle, sila ay umihimpil. Ibig sabihin, yung kanilang paglalakbay ay ayon sa gabay at patnubay ng Diyos. Kaya sabi po doon sa Numbers chapter 14 verse 14, sabi po, at kanilang sasabihin sa mga naninirahan sa lupain ko, kailangang babalitaan na ikaw, Panginoon, ay nasa gitna ng bayang ito. Okay, Numbers o Bilang, chapter 14, verse 14. Okay? At kanilang sasabihin sa mga naninirahan sa lupain ko, kanilang nababalitaan na ikaw, Panginoon, ay nasa gitna ng bayang ito. Ikaw, Panginoon, ay nasa gitna ng bayang ito. Okay? Sapagkat ikaw, Panginoon, ay nagpakita ng mukhaan at ang iyong ulap ay nakatindig sa ibabaw ng mga iyon. At ikaw ay nangunguna sa kanila sa isang haliging ulap sa araw at sa isang haliging apoy sa gabi. Pansinin natin kung paano ang Diyos ay nag-iingat, kung paano ang Diyos ay sumusubaybay, nagbibigay ng gabay sa bansang Israel nang sila po ay naglalakbay sa gitna ng ilang. Okay? Actually, yung bayang ito, nang sila ay lumabas mula sa Egypt, pinaglakbay sila ng Panginoon sa ilang. Di ba? For 40 days at ang promise ng Panginoon, dadalhin sila saan? Sa lupang pangako. Okay? Yun yung promise ng Diyos. Kung sila ay magkakaroon ng pananampalataya, sila ay susunod, okay, maniniwala sila sa mga araw na yun, ang pangako ng Diyos, dadalhin sila saan? Sa land of promise, the land of flowing milk and honey. Okay? Yun yung promise ng Diyos sa kanila. Okay? So, sa kanilang paglalakbay, ibinigay sa kanila ng Diyos yung pillar of cloud sa araw at yung pillar of fire by night. Okay? Ito yung nagiging gabay nila. Okay? Ibig sabihin, sa pamamagitan ng pillar of fire and cloud, dito, nakikita nila kung ano ang kagustuhan ng Diyos. Tama po? Ibig sabihin, kapag ang ulap ay tumataas, ibig sabihin, may command ang Diyos na sila ay mag-move, lumakad. Nagbabantay sila doon sa tabernacle. Pero kapag ang ulap ay nandoon sa tabernacle, maging si Moises hindi makapasok sa tabernacle, ang sabi doon. Okay? Kaya ganoon yung kanilang buhay. Okay? In the Old Testament, kaya kung sila po ay naglalakbay, kasama nila yung Panginoon. Nasa gitna nila yung tabernacle at yung haliging ulap at apoy, gumagabay sa kanila. Ano ba yung aral nito para sa atin? Bilang mga naligtas, bilang church. Okay? Ang mga Israelita ay tumanggap ng isang milagro sa pamamagitan nito. Doon sa lumang tipan, ang presensya ng Diyos habang sila naglalakbay sa ilang ay nananatili, gumagabay sa kanila. Hindi sila iniiwan. Kapag ang ulap ay nananatili sa kampo, ipinapaalala na dapat sila ay manatili, maghintay. Kaya kung babasahin natin yung talatang ito na tinatawag doon sa panahon na yan, yung tinatawag na Shekinah. Ito yung glory ng Diyos. Ito yung larawan ng glory ng Diyos na gumagabay
at pumapatnubay sa bansang Israel. Okay? Kaya sino ba ang Israel in the Old Testament? Actually, kapag pinag-aralan natin, ang bansang Israel ay larawan o shadow ng iglesia, ng church, na sinasabi ni Jesus na tinubos ng kanyang dugo. In Acts chapter 20 verse 28, diba? That the church purchased by the blood of Jesus. Ang bansang Israel, sa Passover lang, sila din po ay tinubos. Sila din po ay tinatawag na winisikan ng dugo ng lamb, ng tupa. At sino yung tupa? Ito po ay si Christ. Kaya yung paglalakbay nila sa ilang, ito ay hindi ayon sa plano ng bansang Israel. Ito ay hindi ayon sa plano ni Abraham. Ito ay ayon sa plano ng Diyos. Okay. Kasama si Moises, yung plano ng Diyos ay sinagawa sa pamamagitan ni Moises at ang bansang Israel ay tinawag ng Diyos. At doon sa paglalakbay nila, ang sabi po doon, ang Diyos ay hindi po humihiwalay sa kanila. Okay? Kaya sabi po sa Awit, chapter 78, verse 14, sa araw ay pinatnubayan nila sila sa pamamagitan ng ulap, at sa buong gabi ay sa pamamagitan ng apoy na nagliliyab. Sa Awit chapter 78 verse 14, sabi po, sa araw ay pinapatnubayan sila sa pamamagitan ng ulap, at sa buong gabi ay sa pamamagitan ng apoy na nagliliyab. Sa araw, yung ulap nagpo-cover sa kanila, at sa gabi, yung apoy ay nagbibigay sa kanila ng liwanag. Kaya ang mga Israelita, habang sila po ay nasa wilderness, habang sila po ay naglalakbay, bagamat yung kadiliman ay nasa gitna ng ilang, subalit ang Diyos ay naging kanilang patnubay at gabay. Naging liwanag sa kanila yung haliging apoy at yung ulap naging protection nila sa araw. Okay? Kaya kung titignan natin, ang Diyos ay hindi humihiwalay sa kanyang bayan. Okay? Hanggang doon sa kanilang paglalakbay, ang Diyos ay kasama nila. Nagbibigay ng protection. Alam mo, ang kalooban ng Diyos ay nakikita nila sa pamamagitan ng pagkilos ng ulap at ng apoy. Alam po? At yung tabernacle, nasa kanilang kalagitnaan. Okay? Actually, yung haliging apoy na kasama yung tabernacle na kasama ng bansang Israel, sa pamamagitan nito, dito ang Diyos ay gumagawa sa pamamagitan ng haliging apoy at haliging ulap. Kasama yung tabernacle. Actually, yung tabernacle ay sumasalamin ito kay Christ. Bakit po? Lahat ng mga sa sacrifice and offering ay dinadala doon sa tabernacle. Lumalapit sila sa tabernacle at dito sila naggagawa ng tinatawag na sin offering. Ano po? Kaya yung paglapit nila sa tabernacle ay paglapit nila kay Christ. Okay? Maging yung ulap ay sumasalamin, ito po ay yung larawan ng Diyos na pumapatnubay sa kanila. Okay? Kaya doon po sa John chapter 1 verse 14, binanggit po, ang sabi po, naging tao ang salita, tumahang kasama namin. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhatian gaya sa tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Maging si Jesus bilang Diyos na siyang nagkatawang tao ay naging kasama ng tao, naging patnubay at gabay ng tao. At yung kanyang kaluwalhatian ay nakita rin ng mga disciples. Okay? Katulad ng mga Israelita, yung kaluwalhatian ng Diyos ay nakikita nila sa pamamagitan ng tabernacle, sa pamamagitan ng haliging ulap, at sa pamamagitan ng haliging apoy. Okay? Kaya doon sa Numbers chapter 9 verse 16, o sa Bilang chapter 9 verse 16, ang sabi po, gayon ito nagpatuloy, iyon ay tinatakpan ng ulap kapag araw, at anyong apoy kapag
gabi. Okay? Sa verse 17, tuwing ang ulap ay pumapaytaas mula sa ibabaw ng tolda, naglalakbay ang mga anak ni Israel. At sa dakong tigilan ng ulap ay doon sila tumitigil ang mga anak ni Israel. Kaya yung kanilang paglalakbay, nakadepende doon sa direksyon ng ulap. Nakadepende sa signal ng ulap. Kaya ang sabi diyan, tuwing ang ulap ay pumapaitaas mula sa ibabaw ng tolda, naglalakbay ang mga anak ni Israel. Sa dakong tigilan ng ulap ay doon tumitigil ang mga anak ni Israel. Okay. Kaya mapapansin po natin, sa ilang na kanilang paglalakbay, yung ulap ay gumagabay. Okay? Kaya ang plano ng Diyos sa kanila, dalhin sila saan? Sa lupang pangako. Diba? Actually, ito po ay may kinalaman sa ating buhay Kristiyano. Tama po? Ang paglalakbay nila sa ilang ay paglalakbay ng mga Kristiyano dito sa sanlibutan ito. Tama po? Ang sanlibutan ito ay tinatawag na kadiliman. Tama po? Dito, ginagabayan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita at sa pamamagitan ng iglesia na kanyang itinayo, yung church. Kaya yung church, ang nagtayo ay ang Diyos at ang salita ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng direction kung anong klaseng pamumuhay, kung anong klaseng buhay na dapat meron tayo sa harapan ng Diyos. Ano po? Kaya kung wala kayo sa church, wala kayong guidance galing sa church through the words of God, malamang nasa gitna ng kadiliman na naglalakbay ng hindi alam kung saan tutungo. Ano po? Katulad ng bansang Israel, kung wala yung ulap, kung wala yung haniging apoy, kung wala yung tabernacle, hindi nila alam saan sila pupunta, saan yung direction, anong mangyayari sa gitna ng ilang sapagkat sila naglalakbay sa gitna ng ilang. Tama po? At sa gitna ng ilang, mayroong kadiliman. Diba? Kaya yung ulap na ito ay nagbigay sa kanila ng direction. Kaya sabi po, yung ulap na ito ay yung gabay ng Diyos upang makita nila kung ano ang nais ng Diyos. At ang sabi po doon, sa gitna ng kadiliman ay mapanganib na paglalakbay, subalit sila ay ginagabayan, iniingatan at pinoproteksyonan ng Diyos. This is a divine protection and divine direction ng Diyos sa kanila. Saan ba sila pupunta? Kailan sila lalakad? Okay? Kaya doon sa Leviticus chapter 16 verse 2, sabi po, sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo kay Aaron at na iyong kapatid na huwag papasok ng wala sa panahon sa sanktuaryo sa loob ng tabing, sa harapan ng luklukan ng awa na nasa ibabaw ng kaban, upang siya huwag mamatay, sapagkat ako'y magpapakita sa ulap at sa ibabaw ng luklukan ng awa. Ang sabi po dito, sa Leviticus chapter 16 verse 2, ang sabi po, sabihin mo kay Aaron na iyong kapatid, huwag papasok ng wala sa panahon sa sanktuaryo, sa loob ng tabing, sa harapan ng luklukan ng awa na nasa ibabaw ng kaban, upang huwag siyang mamatay. Ito yung presensya ng Diyos na hindi pwedeng makita ng tao. Okay? Kaya sabi po rito, sapagkat ako'y magpapakita sa ulap sa ibabaw ng luklukan ng awa. Kung ganon, yung ulap ay nagre-represent para sa Diyos. Tama po? Sabi niya, magpapakita ako sa ulap. Sa pamamagitan ng ulap, ang sabi rito, ang Diyos ay nagpapakita at nagpapahayag sa ibabaw ng luklukan ng awa. Yun po yung gabay nila habang sila ay naglalakbay sa gitna ng ilang. Nang sila ay tinawag ng Diyos mula sa Egypt, pinalaya sila mula sa kapangyarihan ng kasalanan at pagkaalipin. Pagkatapos dinala sila sa ilang, yung pangako ng Diyos, dadalhin sila sa lupang pangako. Subalit yung paglalakbay nila ay dumaan sila saan? Sa madilim at ilang na lugar. Ako? Subalit ang sabi ko dito, yung ulap na ito ay naglakbay kasama ng bansang Israel. Okay? Kaya
doon po sa Numbers chapter 14 verse 14, at kanilang sasabihin sa mga naninirahan sa lupain ko, kanilang nabalitaan na ikaw, Panginoon, ay nasa gitna ng bayang ito, sapagkat ikaw ang Panginoon ay nagpapakita ng mukhaan at ang iyong ulap ay nakatindig sa ibabaw ng mga iyon, at ikaw ay nangunguna sa kanila sa isang haliging ulap sa araw at sa isang haliging apoy sa gabi. Okay? So kung ganon, yung kalooban ng Diyos, yung guidance ng Diyos, yung protection ng Diyos, na ang mga Israelita ay sumunod, no? Lumakad para pumunta doon sa lupang pangako. So, dito makikita natin kung paano ang Diyos ay kasama ng mga Israelita. Ang sabi diyan, ang sabi ko dito, nangunguna sa kanila isang haliging ulap sa araw at isang haliging apoy sa gabi. Nangunguna sa kanila. Hindi sila gumagawa ng ayon sa kanilang sariling kalooban, hindi sila gumagawa ng ayon sa kanilang sariling kagustuhan, hindi sila lumalakad ng ayon sa kanilang sariling pagtanaw, lumalakad sila ayon saan? Sa instruction ng Diyos sa pamamagitan ng ulap at apoy. Kaya ang sabi diyan, kapag ang ulap ay tumataas, ito yung signal, ito yung ibig sabihin, may instruction ng Diyos, dapat na sila mag-move. Okay? Kung ganon, maging sa lumang tipan, yung mga tao ng Diyos ay nakakatanggap ng nakakatanggap ng patnubay, protection at gabay. Kaya, kung titignan natin ito, mahalaga ang kinalaman nito sa ating panahon. Sa iglesia, sa church, sa mga born again believer, sa mga ligtas na Kristiyano na tinubos ng dugo ni Kristo. Katulad ng mga tao ito na tinubos ng dugo ni Kristo sa Passover Lamb, tumanggap sila ng patnubay, tumanggap sila ng gabay. Nakikita nila yung kalooban ng Diyos kung ano ang dapat, kung ano saan sila mag-move. Para hindi sila maligaw. Actually, sa lumang tipan, ang Diyos ay kasama ng bansang Israel sa pamamagitan ng ulap at ng apoy at yung tabernacle. Subalit sa ating panahon, yung church, yung mga born again believer, kasama rin natin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na nananahan sa atin. Ang sabi sa Romans chapter 8, tayo ay mga anak ng Diyos. Romans chapter 8 verse 14, 15, and 16, binanggit doon na tayo ay mga tagapagmana at anak ng Diyos. At ang Espiritu ng Diyos ay gumagabay sa atin. Kaya yung mga taong ito na nasa lumang tipan ay tumanggap din ng patnubay galing sa Diyos. Kung ganon, yung larawan ng mga Israelita in the Old Testament, ito po yung shadow ng iglesia, ng church sa ating panahon. Okay? Kaya tayo, kung titignan natin, ang mga taong ito sa lumang tipan, hindi sila nagdidesisyon para sa kanilang sarili. Tama po? Naghihintay sila sa signal ng Diyos. Hinahanap nila yung kalooban ng Diyos. Ang sabi doon, yung ulap ay sumasalamin sa presensya ng Diyos na kasama nila. Kapag yung ulap ay umaangat sa tabernacle, alam nila na mayroong kumandang Diyos. Subalit kapag ang ulap ay nananatili sa tabernacle, alam nila na ang Diyos ay nagsasabing mag-stay, maghintay. Ano yung pinakamahalagang aral dito makikita natin? Okay? Ang mga tao ito, tinuturuan ng Diyos magtiwala, sumunod, at maghintay. Ako? Alam nila, yung nagiging ulap na yon, ito ay nagre-represent sa gabay ng Diyos para sa kanila. Okay? Sa ating panahon, maraming Kristiyano hindi po nakakatanggap ng ganitong patnubay. Actually, maging si David nang tinawag ng Diyos, ano po ang sabi ng Diyos sa kanya? Nakatagpo ako ng isang tao na gagawa ng aking kalooban. Susunod at gagawa ng aking kalooban. Kaya tayo bilang mga Kristiyano na naligtas, hindi natin pag-aari yung ating sariling kalooban.
Hindi natin pag-aari yung ating sariling desisyon at pag-iisip. Kung tayo ay naging pamilya ng Diyos, kung tayo pa ay napasama na sa iglesia na itinayo ng Diyos, dapat nating hinahanap yung direksyon na nais ng Diyos sa pamamagitan ng iglesia at ng Biblia. Pero kung ang tao ay hindi ganito, gumagawa lamang sila para sa kanilang sariling kagustuhan, sumusunod lang para sa kanilang sariling kaalaman, so, maaari po ay hindi nila matatanggap ang patnubay ng Diyos. Ang Israelita, kung mapapansin po natin, ang sabi po rito, sila ay lumalakad ayon lang sa direksyon ng Diyos. Ang sabi ron, kapag ang ulap ay umaangat, sila ay nagmumove. Kapag ang ulap ay nananatili, sila ay nag-stay, naghihintay. Yan po yung kanilang go signal. Okay. Kaya doon po sa Exodus chapter 14, verse 19 and 20, sabi po, pagkatapos ang anghel ng Diyos na nasa una ng buong Israel ay umalis at nagtungo sa ulihan nila, at ang haliging ulap ay umalis sa harap nila at nagtungo sa likod nila. Ito ay lumagay sa pagitan ng Ehipto at ng buong Israel. Mayroong ulap at kadiliman, gayon may binigyan sila ng liwanag sa gabi, at ang isa't isa ay hindi nagkalapit sa buong magdamag. Actually, nang sila po ay hinabol ng mga Egyptian, ng sundalo ng mga Ehipto, ang sabi po roon, ang ulap, ang haliging apoy at ulap ay lumagay sa kanilang likod, sa kalagitnaan, sa pagitan ng mga Egyptian army at ng bansang Israel. Anong ibig sabihin po nito? Ang Diyos mismo ay mayroong divine protection para sa kanyang bayang pinili. Ano po? Hindi hinayaan ng Diyos na ang bansang Israel ay magalaw ng mga taong ito. Ano po? Kaya ang sabi po, na ang bansang Ehipto ay nagnais na sila ay lupigin, wasakin, so ang Diyos tumayo sa kanilang kalagitnaan. Ipinagtanggol sila ng Diyos. Ano po? Yung Diyos na nakilala ng bansang Israel, ito rin yung Diyos na nakikilala ng iglesia at ng church. Yung Diyos na nagpo-protect sa bansang Israel, ito rin po yung Diyos na nagtayo ng church na ito, ng iglesia. Alam natin yung salitang church o iglesia, ang meaning po nito sa salitang Griego, tinawag mula sa kadiliman tungo sa liwanag. Tayo ay dating nabubuhay sa kadiliman, sa kasamaan, sa sarili nating kagustuhan, sa kasalanan, subalit nang tayo ay tumanggap ng biyaya, ng pagpapatawad at ng pagtubos, mula sa kadilimang ito, tayo ay inilipat ng Diyos sa liwanag. Okay. Ang ibig sabihin ng liwanag, ito po ay ang ating kaligtasan, ito po ay ang ating patnubay. Ang Diyos ay liwanag. Kaya yung bansang Israel, kahit nasa gitna sila ng kadiliman, meron silang may liwanag po sila. Tayo, pagkamat naglalakbay sa mundong ito ng kadilimang ito, sa mundong magulong ito na maraming kasamaan, ito ay isang kadiliman para sa atin, subalit yung liwanag ng iglesia at liwanag ng salita ng Diyos ay tumutulong sa atin upang tayo ay upang tayo makapanatili sa Diyos. Diba? Yung church, di ba? Kaya, yung mga Kristiyano, nagsasabing born again, nagsasabing ligtas, dapat nating maintindihan ito. Dapat tayo bilang mga nagsasabi na anak ng Diyos, tama po, ligtas, dapat nating inaalam o na uunawaan kung ano ang kalooban ng Diyos pagkatapos mong maligtas. Kung meron kang magulang at hindi mo kilala kung ano ang gusto ng magulang mo para sa iyo, maaari gagawa ka ng sarili mong gusto. Ano po? May magulang ka pero hindi mo kilala ang magulang mo, maaari magdidesisyon ka na lang ng para sa iyo. Kung tayo ay mayroong mga magulang, mayroon silang gusto para sa atin.
At dapat inaalam ito ng kanyang mga anak. Tama po, inaalam natin ano ba ang gusto ng parents ko para sa akin. At kung ang kagustuhan ng magulang para sa atin ay sa ikabubuti mo at ikabubuti natin, dapat tayong sumunod. Sapagat walang magulang na nagnanais na ang anak ay mapahamak. Kaya yung mga magulang, sila yung patnubay ng mga anak. Bakit po? Sapagat ang magulang, marami ng karanasan, marami ng nakitang kahirapan, pagdurusa, kung ano mga bagay-bagay. Kaya yung mga anak, alam ng magulang kung ano ang mabuti para sa kanila. Kaya kapag sila ay nakakaproblema, binibigyan sila ng mga advice. Dapat ganyan, umiwas ka sa ganito, pumili ka ng ganito. Nagbibigay ng advice ang mga magulang para sa ikabubuti ng kanyang mga anak. Tama po ba yun? Oo. Tayo rin po ay naging anak ng Diyos. Kaya ang Diyos nagbibigay din sa atin ng patnubay. Nagbibigay sa atin ng gabay na dapat nating inaalam ano ba ang gusto ng aking Ama sa langit para sa akin. Ano po? Kung hindi ito inaalam ng isang Kristiyano, maaari siya ay kumikilos lamang at gumagawa para sa kanyang sariling kagustuhan. Pumipili lang siya ng sarili niyang direksyon. Katulad po ng bansang Israel. Ang bansang Israel ay hindi po umaalis, hindi po sila lumalakad. Kung ang ulap ay nananatili sa tabernacle, hindi sila umaalis. Subalit kung ang ulap ay umaalis sa tabernacle, umangat, sila ay naglalakbay. Ano po ang ibig sabihin nito? Sila po ay naghihintay sa kalooban ng Diyos. Sila po ay nakakaalam sa kalooban ng Diyos kung kailan sila aalis at kung kailan sila titigil. Sa araw, yung ulap at sa gabi ay ang liwanag na ipinagkaloob ng Diyos sa kanila. Okay? Kaya yung ulap at apoy ay nagsisilbing direction para sa kanila. Okay? Sa Nehemiah chapter 9 verse 12, binanggit po, Nehemiah chapter 9 verse 12, sa pamamagitan ng isang haliging ulap, ay pinatnubayan mo sila sa araw, at sa pamamagitan ng isang haliging apoy sa gabi, upang tumanglaw sa kanila sa daan na kanilang dapat lakaran. Maging si Jeremiah, sinabi niya, sila ay pinatnubayan ng haliging apoy sa gabi at tumanglaw sa kanila sa daan na dapat na kanilang lakaran. Kaya minsan, hindi ba, may mga born again, nagsasabi ng mga Kristiyano, bakit sila bumabagsak sa pagkakasala? Bakit sila nahuhulog sa kasalanan? Bakit sila napupunta sa gawaing makalaman? Kahit na sila mayroong tinatawag na gabay ng banal na espiritu, ang mga ligtas ba? Nasa kanila ba yung banal na espiritu? Ha? May banal na espiritu ba ang mga born again? Yes. Nakasulat sa Biblia, tayo ay naging templo ng banal na espiritu. So bakit ang isang born again o ang isang Kristiyano ay kahit ang banal na espiritu nasa kanila, sila ay nahuhulog sa kasalanan, lumalaban sa iglesia, hindi sumusunod sa Diyos? Bakit may ganito silang karanasan? Sapagkat mas malakas sa kanilang sarili ang kanilang sariling kalooban kaysa kalooban ng Diyos. Mas pinipili nila yung kanilang sariling patnubay, ito ang tama sa akin, ito ang gusto ko. Hindi nila pinipili yung patnubay ng salita ng Diyos. Kaya sa pagpili nila ng ayon sa kanilang sariling kalooban, sariling patnubay at kaalaman, doon sila natatrap. Nahuhulog sila saan? Nahulog sila sa kasalanan. At pag nahulog sila doon sa kasalanan, nawawasak yung kanilang buhay Kristiyano. At pag nawasak yung buhay Kristiyano nila, yung kanilang kalooban, yung kanilang isipan, yung relasyon nila sa Diyos, nagsisimulang magkaroon ng harang. Kaya yung mga Kristiyano na hindi lumalakad ng katulad sa ganitong patnubay ng Diyos, marami silang maraming kahirapan. Maraming problemang dinaraanan. Bakit po?
Nasusunod kasi sila sa kanilang sariling gusto, hindi katulad sa bansang Israel. Sa gitna ng kadiliman, ang Diyos ay nagpapatnubay sa kanila upang makaiwas sila saan? Sa mga panganib, sa mga pagtukso ng dyablo sa kanilang paligid, sa mapapangis na hayop sa kanilang paligid. Kaya ang Diyos ay nangunguna sa kanila. Kaya sabi po rito sa Nehemiah, sinabi ni Nehemiah, pinatnubayan mo sila sa araw ng ulap at haliging apoy sa gabi. Sa Awit chapter 78 verse 14, binanggit din po sa Awit chapter 78 verse 14, sa araw ay pinatnubayan niya sila sa pamamagitan ng ulap at sa buong gabi ay sa pamamagitan ng apoy na nagliliyab. Ang sabi po rito, yung patnubay ng Diyos sa kanila ay nagiging protection sa kanilang pagsunod, sa kanilang paghihintay. Kapag ang ulap ay umaangat sa tabernacle, sila ay lumalakad. Kapag ang ulap ay nasa tabernacle, sila ay humihinto. Naghihintay sila kung kailan ang Diyos ay nagbibigay sa kanila ng protection at direction. So, yung ating Christian life ay may kinalaman dito. Ano po? Actually, pinakamahirap gawin yung tinatawag na paghihintay. Patience. Ano po? Kapag ang karakter mo ay gusto mo kaagad ng result-oriented ka, gusto mo kaagad ng ganito, agad ang resulta. So magmamadali ka sa isang decision para yung bagay na ito ay magresulta kaagad ng mabilis. Pero may mga bagay na kailangan mong maghintay. Kailangan mong suriin, ito ba ay kalooban ng Diyos o hindi? Ito ba yung gabay ng Diyos o hindi? Maraming mga bagay tayong makikita kung ito ay kalooban ng Diyos o hindi. Kung marunong tayong mag-observe, kung tayo ay nagbabasa, nakikinig, at nag-aaral ng Biblia. Actually, it was my experience. Ano po? But of course, kahit may mga struggles, kahit sa tingin mo parang may mga hindrances at hadlang, pero nakikita mo pa rin yung direction dapat ng Diyos, yung direction. Kung kailangan mong maghintay, tumigil muna, mag-observe, manalangin, ito ba yung kalooban mo o Diyos? Bakit po? Sapagkat gusto mong makita, mahanap yung kalooban ng Diyos. Gusto mong masunod kung ano ang gusto ng Diyos, hindi yung gusto mo. So, makikita mo yun, ipapakita ng Diyos sa iyo, katulad sa bansang Israel. Ang gusto ng Diyos sa bansang Israel ay ipinapakita niya sa pamamagitan ng ulap, ng haliging apoy at ng tabernacle. Tama po? So, ito yung mga bagay na palatandaan nila kung ang Diyos ay mayroong utos o kung ang Diyos ay gumagabay. Tayo rin, mayroon tayong liwanag ng salita ng Diyos. Tama po? Mayroon tayong protection mula sa Diyos. Ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa atin, gumagabay sa atin, nagtuturo sa atin. In John chapter 14 verse 26, na ang Espiritu ng Diyos ay nagpapayo, nagtuturo sa atin. Pero sino ang mahirap turuan ng banal na Espiritu? Alam niyo ba kung sino ang mahirap turuan ng banal na Espiritu? Ang mga taong matataas ang puso at mataas ang pride. Yung mga taong pride, mataas ang puso, hindi maturuan ng salita ng Diyos. Bakit po? Sapagkat sabi ng Bible, ang Diyos ay malapit sa mga taong mapagpakumbaba, sa mga humble, contrite heart. Ang Diyos ay malapit sa kanila at nananahan sa kanila, sa mga pusong may nagsisisi at mga pusong nagpapakumbaba. Pero kung ang puso ng isang tao ay ma-pride, unteachable, stubborn, mahirap turuan niya ng Biblia. Hindi siya matututo ng aral ng kanyang sariling tatay sa langit, sa spiritual na pagkatatay. Kahit naman yung mga anak na hindi sumusunod sa magulang, pag matigas ang mga ulo, hindi nila, ang hirap turuan ng nanay at tatay. Gusto nilang gawin yung sarili nilang gusto, ayaw nilang sumunod sa sinasabi ng magulang, gagawin nila yung gusto nila. So hindi sila tumatanggap ng turo. Kapag ang puso nila ay nagiging matigas,
Bagang ulo nila ay nagiging stubborn, hindi na sila maturuan. Tama po? Kaya yung mga taong malayo sa ganitong sitwasyon, yung kanilang ganitong kalagayan, spiritually speaking, kung sila ay hindi naghahanap ng kalooban ng Diyos, kung kanilang puso ay matigas at ang ulo sarado sa words of God, hindi na sila natuturuan. Lumalakad na lang sila ayon sa kanilang sariling gusto, lumalakad na lang, gumagawa ayon sa kanilang kaalaman, hindi na sila natuturuan sa iglesia. Kaya napaka-delikado ng ganitong Christian life. Tama po? Ang bansang Israel, tumatanggap sila ng guidance, protection, tumatanggap sila mula sa Diyos ng patnubay. O, lalakad o hindi, maglalakbay o hindi. Kaya sinabi po ni Nehemiah, at sinabi doon sa 1 Corinthians chapter 10 verse 1, mga kapatid, hindi ko nais na hindi ninyo malaman ng ating mga ninuno ay dumaan sa ilalim ng ulap at silang lahat ay tumawid sa dagat. Sabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 10 verse 1, mga kapatid, hindi ko nais na hindi ninyo malaman ng ating mga ninuno, ang mga Israelita, dumaan sa ilalim ng ulap. Silang lahat ay tumawid sa dagat, sa patnubay ng Diyos. Okay. Sinasabi ni Paul, sinasabi ni Pablo, ang ating mga ninuno, ang mga Israelita in the Old Testament, lumakad sila, dumaan sila, kasama ng ulap. Ibig sabihin, kasama ng patnubay ng Diyos. Okay. Kaya yung church, itinayo ni Jesus Christ sa pamamagitan ng kanyang dugo. Tama po? Ang iglesia ay tinubos ng banal na dugo ng ating Panginoon. We are the church. Kahit kabilang tayo sa church, tayo ba ay lumalakad ayon sa patnubay ng church, ayon sa mga aral ng church, ayon sa aral ng Biblia, lumalakad pa tayo dito. May mga tao na hindi ganito yung kanilang pag-iisip. Alam nyo, minsan ako ay natatakot sa mga nagsasabing born again, pero hindi lumalakad ayon sa kalooban ng Diyos. Okay? Itong salita ng Diyos, walang kapangyarihan sa kanila para magkaroon ng fear. Yung aral dito, itong salitang ito ay binigay sa atin para maging aral sa atin. At dapat nating saliksikin at dapat nating sundin. Para kanino ito? Hindi ito para sa mga taong pupunta sa impyerno. Para ito sa mga taong pupunta sa langit. Pero may mga tao sa church, may mga nagsasabing born again, subalit ang salita ng Diyos ay walang power sa kanila, walang pagnanais, walang desire, walang pagnanais. Kaya kung hindi natin naiintindihan yung kalooban ng Diyos, kung hindi po ninyo naiintindihan yung kalooban at patnubay ng Diyos, mga brothers and sisters, nakakatakot po iyan. Bakit po? Alam nyo, minsan iniisip ko, gaano ba nakikilala ng tao ang Diyos? Tignan natin yung bansang Israel. Nung sinabi ng Diyos, dapat kayong sumunod at lumakad sa salitang ito. Kung hindi kayo lalakad, susumpain kayo. Subalit kung kayo ay lalakad dito, pagpapalain kayo. Pero dahil ang taong ito ay malakas ang loob sumayin yung Biblia, yung salita ng Diyos, mayroon silang lakas para labagin yung Biblia. Kaya ang sabi ron, yung blessings na dapat ibibigay sa kanila ay naging curse. Naging persecution. Okay. Sabagat yung salita ng Diyos mismo ay sila mismo ang sumalungat. Hindi sumusunod. Sa ating panahon, maraming ganito. Tama po. Halimbawa, ma-example ko lang. Halimbawa yung sinasabi ni Paul na ang mga babae ay hindi pinapayagan mangaral, magturo sa iglesia. Ano po yun? Mga pastora. Sabi ni Pablo, hindi sila pinapayagan magturo sa iglesia, sa church. Ibig sabihin tumayo dito para manguna. Sapagkat pag tinignan natin yung mga
prophets in the Old Testament ay puro lalaki, yung mga disciples ay puro lalaki, yung mga leader na inilagay ng Panginoon ay puro men. Sabi ng Biblia, hindi pinapayagan magturo sa iglesia. Pero sa ating panahon, yung talatang yan sa 1 Timothy chapter 2 verse 11 and 12, maraming mga sumasalungat sa talatang yan. Ang sabi po, ito ay hayagang pagre-rebelde at pagsalungat laban sa salita ng Diyos. Sino po ang nagsabi? Hindi po ang tao, kundi ang salita ng Diyos. Kaya yung salita ng Diyos ang dapat na ino-honor ng tao, hindi po yung sinasabi ng tao. Hindi yung sinasabi ng religion. Kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos, ito ang dapat nating i-honor. Tama po? Hindi yung iniisip natin, hindi yung gusto natin. Sinabi ng salita ng Diyos, magtipon kayo pagka-araw ng linggo, huwag niyo pabayaan ng pagtitipon. Hebrews chapter 10, verse 25, huwag niyo kaligtaan ng pagtitipon. Mismo yung mga nagsasabing born again ang sumasalungat sa talatang yan. Dumalo kayo sa pagtitipon, mag-aaral kayo ng salita ng Diyos. Mismo yung mga nagsasabing niligtas at born again, sila mismo hindi nila sinusunod yan. So, mismo yung nagsasabing ligtas at anak ng Diyos, ang mismo siyang sumasalungat sa mga talatang isinulat dito. And it is a fearful. Ano po? May lakas na salungatin ang utos ng salita ng Diyos. Walang iniwan sa mga anak na ayaw sumunod sa magulang. Actually, ang mga anak, pag ayaw sumunod sa mga magulang, ang feeling ng magulang ay hindi maganda. Anong gusto ng magulang? Kung ang magulang ay disiplinaryan, ay mayroong disiplin. Ganon din yung Diyos. Ang sabi, tayo ay mga naging anak ng Diyos. Tama po? Yung bawat isang naligtas ay naging anak ng Diyos. Kung ikaw ay anak ng Diyos, ikaw mismo ang sumasalungat sa mga talatang ito. Gaano po iyan katindi? Tama po? Kaya, yung mga taong ganito, sumasalungat at hindi sumusunod, ang buhay nila parang isinumpa. Ano ba yan? Puro problema, puro sakit ng ulo, hindi tayo nakapagpapahinga. Ano po? Bakit po? Sabagat yung utos, yung kanilang sariling kalooban at kagustuhan ang nasusunod nila, hindi yung gusto ng Diyos. Kaya yung mga panganib, hindi nila naiiwasan, hindi sila nakakaiwas. Kaya doon sa bilang, o sa Numbers chapter 9, verse 18 hanggang 19, ang sabi po, sa utos ng Panginoon ay naglalakbay ang mga anak ni Israel, at sa utos ng Panginoon ay tumitigil sila. Kung gaano katagal ang itigil ng ulap sa ibabaw ng tabernakulo, ay siya nilang itinitigil sa kampo. Kahit ang ulap ay tumigil sa ibabaw ng tabernakulo na maraming araw, sinusunod ng mga anak ni Israel ang pili ng Panginoon at hindi sila naglalakbay. Tingnan po natin yung mga talatang ito. Ang sabi mo dito, sa utos ng Panginoon, naglalakbay ang anak ni Israel. Sa utos ng Diyos. At sa utos ng Panginoon, sila ay tumitigil. Kung gaano katagal itigil sa ibabaw ng tabernakulo, ay siya nilang itinitigil sa kampo. Kahit ang ulap ay tumigil sa ibabaw ng tabernakulo na maraming araw, sinusunod ng mga anak ni Israel ang dili ng Panginoon. So, pansinin natin dito, ang sabi po, ang mga Israelita, nang sila'y naglalakbay, ang sabi po rito, merong direction, merong command ang Diyos sa kanila. Ang sabi po rito, sila'y sumusunod. Sabi po, sa utos ng Panginoon, naglalakbay sila. Sa utos ng Panginoon, tumitigil sila. Sabi po sa Numbers chapter 9 verse 18. Base sa direction ng Diyos sa kanila. Ang sabi, sa utos ng Panginoon, naglalakbay sila, at sa utos ng Panginoon, tumitigil sila. Yun po yung connection ng tao at ng Diyos. Yun po yung kasama ng tao ang Diyos. Na ang tao ay sumusunod ayon sa instruction ng Diyos. Okay. Yan po yung larawan ng iglesia dapat.
Yung mga born-again believer, alam natin yung salitang church, ito yung mga grupo ng mga born-again believer na dapat sumusunod ayon lang sa instruction ng Diyos. Pero, it is a dangerous, hindi ba? Mga brothers and sisters, minsan, nakakatakot na kung mismong tayo ang hindi lumalakad dito. Tama po? Dapat nating sinusuri yung ating Kristiyanong pamumuhay. Dapat nating sinusuri yung ating sarili, di ba? Let check ourselves kung tayo ba ay lumalakad ayon sa direksyon ng Diyos. Ano po yung isang bagay na nakakatakot? Ang isang bagay na nakakatakot ay lumalakad ka sa isang daanan na hindi mo alam sa dulo ay kapahamakan ang naghihintay sa iyo. Yung kapahamakan, bigla kang mahuhulog saan? Bigla kang mahuhulog sa kapangyarihan ng kasalanan. At kapag nahulog ka sa kasalanan, maraming sakit ng kalooban, kawalan ng kapayapaan ang mararanasan ng isang mabuti kung ligtas siya. Pero paano kung hindi? Tama po? Sabi ng Bible, ang Diyos ay napupuot laban saan? Kalikuan at kasamaan. In Romans chapter 1 verse 18. Kaya dapat natin maintindihan yung salitang salvation, yung salitang relasyon, yung salitang tatay sa langit, God the Father. Dapat natin itong maintindihan. Kung may mga anak kayo na hindi kayo sinusunod, hindi rin ito maganda. Tama po? Kung ang mga anak ay hindi sumusunod sa atin, mga payo at advice, hindi ito maganda para sa kanila. Kung tayo rin ay mayroong Diyos na tatay sa langit at ibinigay sa atin ito upang ating sundin, hanapin ang kanyang kalooban at hindi rin natin ginagawa, hindi rin ito maganda sa paningin ng Diyos. Dapat nating maintindihan kung sino ang Diyos. Maraming tao, hindi nila kilala yung Diyos. Kahit sumasalungat nila sa Biblia, kahit hindi na nila ginagawa yung Kristiyano nilang pamumuhay, wala silang conviction. Walang God-fearing. Kaya pag sinabi mo, pumunta ka sa church, walang response. Pag sinabi mong tumulong ka sa church, walang response. Pag sinabi mong tumulong ka sa evangelism, walang response. Kung gusto ko lang, pupunta ako, kung ayaw ko, hindi. Kung ang Diyos ay inilagay ng Diyos para maging gabay at yung salita ng Diyos ay nagtuturo sa atin, dito tayo dapat. Pagdating sa espiritual nating pamilya, ito dapat ang naggagabay sa atin. Pagdating sa ating katawang pamilya, yung mga magulang natin ang dapat gumagabay sa atin. Pagdating sa spiritual family, yung Diyos dapat at yung church, meron tayong connection dapat. Sumusunod tayo dapat dito. Ano po? Katulad ng bansang Israel. Ang sabi ko dito, sa utos ng Panginoon, naglalakbay sila. Sa utos ng Panginoon, tumitigil sila. Take note, ang sabi doon, ayon sa utos lang ng Diyos. Hindi po ayon sa sarili nilang gusto. Kaya sabi dyan, yung ulap ay nagre-represent sa Diyos. Kapag ang ulap ay umangat, ang ibig sabihin ng Diyos ay may command. Dapat tayong mag-move. Kung tayo po ay nabubuhay ngayon nang hindi nakakaalam sa kalooban ng Diyos, hindi tayo nakakaalam kung kailan ang kagustuhan ng Diyos, ay napaka-dangerous po ng ganong Christian life. Kasi bakit po, ano ang laging gusto ng laman ng katawan? Ang laging gusto ng laman ng ating katawan, sumuway dito. Ang gusto lagi ng ating sarili ay kasalanan, kasiyahan ng katawan. Hindi kagustuhan ng salita ng Diyos. Laging may war yan, may laban yan, tampo. Nakikipaglaban yan sa isa't isa. Pansinin po ninyo kung kayo ay nagiging mas masigasig sa pagsunod sa kalooban ng Diyos sa church. Pansinin po ninyo, napakaraming temptation ang lumalapit. At mararamdaman nyo mayroong battle, may war. This is spiritual war. Ano po? Kaya kung hindi ka sumasama, lumalakad sa kalooban ng Diyos, kung hindi mo kilala ang Diyos sa gitna ng labanan,
mahuhulog ka. At ito po yung kasalanan. Yun ang target ng Diablo. Kaya sabi ko dun sa 1 Peter, di ba? Chapter 5. Yung Diablo ay parang leon na umuunga. Naghihintay ka lang manghina. Hinihintay ka lang bumagsak. Huwag nating ipagwalang bahala yung usaping spiritual. Sapagkat ang usaping spiritual ay may kapangyarihan. Hindi po iyan sinasabing powerless. Yung usaping spiritual na meron tayo ay may kapangyarihan po iyan. Baka hindi nyo lang po nakikita. Anong kapangyarihan ito sa atin? Dalawang bagay yan. Yung kapangyarihan ng salita ng Diyos, pwede tayong proteksyonan. Subalit yung kapangyarihan ng kasalanan, pwede tayong wasakin. Kaya wag po nating paniwalain ito. Bakit po? May isang kapangyarihan kumikilos, hindi lang yung kapangyarihan ng Diyos. Huwag po tayong maging kampante. Alam niyo ba yun? Okay lang ako. Mag-church lang ako kung gusto ko. Pupunta lang ako kung gusto ko. Gagawin ko lang kung gusto ko. Kung ganito ang inyong kaisipan at ginagawa, mga brothers and sisters, malayo kayo sa Diyos. Hindi mo kayo malapit sa Diyos. Kasi nasusunod kayo sa inyong sariling kagustuhan, hindi sa kagustuhan ng Diyos. Ngayon, kung sinasabi ng Biblia, sinabi dito, ayon sa utos ng Diyos. Sabi dito sa Numbers chapter 19, ayon sa utos ng Diyos, naglalakbay ang anak ni Israel. Ayon sa utos ng Panginoon, sila'y tumitigil. Ibig sabihin, yung nagko-command sa kanila, hindi yung kanilang sariling kalooban at kagustuhan. Hindi po ito isang kwento o aral panglupa. Okay? Yung pinag-aaralan natin dito, hindi po ito isang aral panglupa. Hindi tayo pinupuno ng karunungan ng Biblia. Hindi lang tayo ginagawang marunong ng Biblia. Binabago yung ating isip, puso, pananaw na mali sa salita ng Diyos. Kung mali yung pagkilala natin sa ating sarili na hindi ayon sa salita ng Diyos, hindi ayon sa gusto ng Diyos, dapat tayo mag-change, tama po? Dapat tayo magbago. Bakit po? Nagbabago ako, hindi ayon sa gusto ng ibang tao, hindi ayon sa sinasabi ng ibang tao, nagbabago ako ayon sa sinasabi ng Biblia sa akin. Sinasabi ng Biblia, mali yung direksyon mo, mali ang ginagawa mo, dapat kang magbago. Bakit? Kapag ang Diyos ay nagsasalita, hindi siya nagsasalita directly ngayon sa atin, nagsasalita siya sa pamamagitan ng aral ng Biblia. Ngayon, kung hindi tayo sumusunod dito at naniniwala sa araw na ito, ang ibig sabihin, hindi tayo nakikinig sa sinasabi ng salita ng Diyos sa atin. Ang ibig sabihin ng hindi nakikinig, hindi ka sumusunod. Tama po? Maging tabernacle, habang ang bansang Israel ay naglalakbay sa gitna ng ilang, ano ang larawan ng tabernacle? Ano ang role nito sa kanila? Actually, through the tabernacle, nandun yung symbol ng ano po, nandun yung worship, sacrifice and offering na ginagawa nila sa loob ng tabernacle. Kaya yung tabernacle ay dala-dala nila sa ilang at ang presensya ng Diyos, yung ulap ay kasama nila at ang haliging apoy. So, kapag meron silang pagsamba sa tabernacle nila ito ginagawa, kapag meron silang sacrifice and offering sa tabernacle nila ito ginagawa. Ibig sabihin, through the tabernacle, ang bansang Israel ay sumasamba sa Diyos. Nag-worship, nag-offering. Kaya yung tabernacle na ito ay kasama nila kahit saan sila pumunta. Tama po? So, yung ating pagsamba, yung ating sacrifice and offering, ginagawa natin sa pamamagitan ng church. Tama po? This is the church. Dito tayo titipon, dito tayo nag-offering, at yung worship ay hindi lang po dito. Yung worship ay everyday. Your life is worshiping to the Lord everyday. Hindi lang sa church. Yung pagiging mabuting Kristiyano, hindi lang sa loob ng brothers and sisters. Yung pagiging maayos na born-again believer, hindi lang sa pagsisimba sa church. Ito yung practical nating pamumuhay everyday. Kung sino tayo. Kung paano tayo nabubuhay ayon sa patnubay ng Diyos. Okay? Halimbawa, kung tayo ay mga born again o Christian,
Walang perfectong born again Christian. Tama po? Walang perfectong born again. Kahit tayo ay born again na, meron pa rin tayong sinful nature. Kaya ito yung pakikipaglaban natin sa mundong ito. Yung sinful nature na ito ay kung minsan gustong mangibabaw sa atin. Tama po? Ligtas na yung ating espiritu, subalit ang sinful nature ay nandito pa sa atin. Kaya minsan, meron tayong mistakes. Subalit kung ang sinful nature na ito ay nangungubabaw sa atin, kung ating pagkatao, yung ating ugali, pagkatao, sinasabi, iniisip ay katulad ng isang taong makasanlibutan, and then sasabihin, because of sinful nature, ang ibig sabihin nun, yung kapangyarihan ng salita ng Diyos ay hindi gumagawa sa iyo. Bakit po? Because of the power of the words of God, binabago yung ating puso, pagkatao, binububog yung ating ugali. Tama po? Subukan nyo nga ako na kung ikaw ay isang born again na nagpapakilala, tapos dyan sa community, lumabas sa bibig mo yung mga bad words, mga mura, away dito, away doon, trouble doon. Sa tingin nyo po, sa paningin ng Diyos at ng tao, maganda ho ba yan? This is a practical. Kung ang ating bibig ay lumalabas pa rin yung masasamang pananalita, ang sabi ng Bible, dumudumi tayo dahil dito sa kasalanan. Yung puso natin dati nung hindi pa tayo born again, maraming marurumi dito nakatago. Pero nung tayo na born again, nilinis ng Diyos ang ating puso. Now, kung sa ating bibig ay lumalabas yung mga salitang hindi tama, bad words, ang ating pag-uugali ay hindi nagtatransform sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Biblia, mga brothers and sisters, ang Diyos hindi natutuwa sa gano'n. Tama po? Minsan sinasabi nila, wala namang perfectong Kristiyano, tama ka. Pero huwag mong gamitin yung salitang yun para ang kasalanan ay ma-highlight sa iyo. Tama po? Because I am not a perfect, we will try to be good person and a perfect person. Once na ginagawa mo yung kalooban ng Diyos, nagiging perfecto ka. Once na ginagawa mo yung gusto ng Diyos, tama po? Bakit po? Sabi ng Bible, kayo ay maging perfect sapagkat ang tatay niyo sa langit ay perfecto. Pero pag hindi mo ginagawa yung kalooban ng Diyos, sa paningin ng Diyos, ikaw ay nagiging marumi. Tama po? Bakit po? Dahil sa kasalanan, ang tao ay nagiging marumi sa paningin ng Diyos. Naintindihan niyo po? Na kung hindi mo nakikita yung sarili mo sa gitna nito, na ikaw pala ay nabubuhay sa kasalanan, wala kang tulaw at wala ka rin fire. Walang patnubay sa iyo ang ulap at ang apoy. Wala rin tabernacle. Bakit po? Sapagkat ang taong nasa gitna ng kasalanan ay hindi pwedeng sumamba sa Diyos. Tama po? Sapagkat ang marumi ay hindi tinatanggap ng Diyos. Kung ang puso ng tao ay marumi, kung ang isipan ng tao ay marumi, kung ang Christian life ng isang Kristiyano ay marumi, hindi yan tinatanggap ng Diyos. Tama po? Kaya yung tabernacle ay sumisimbolo sa gitna ng bansang Israel, dito yung worship, sacrifice, and offering, which was made and performed inside the tabernacle. And maybe the tabernacle represents kay Jesus Christ. So kasama nila yung presensya ng Diyos. Actually, sa tabernacle dinadala yung sacrifice and offering. Doon sila lumalapit kapag sila ay nakakagawa ng kasalanan. Okay? Tayo, nung nagkasala tayo, kanino tayo lumapit? Lumapit tayo kay Christ. Ano po? Kaya si Christ ay nilinis tayo sa lahat ng ating mga karumihan. Kaya sa Numbers chapter 9 verse 19, ang sabi po, kahit ang ulap ay tumigil sa ibabaw ng tabernakulo ng maraming araw, sinusunod ng mga anak ni Israel ang dili ng Panginoon at hindi sila naglalakbay. Sa utos ng Panginoon ay nagkakampo sila at sa utos ng Panginoon naglalakbay sila. Kanilang sinusunod ang dili ng Panginoon at ang utos ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises. So, yung utos ng Panginoon, naririnig nila sa pamamagitan ng bibig ni Moises. Okay po?
hindi directly sa Panginoon. Kasi nung directly nilang narinig ang tinig ng Diyos, anong sabi nila? Nakakatakot, nakakakilabot ang tinig ng Panginoon. Pwede ba sa iyo na lang, ikaw na lang magturo sa amin? Kaya si Moises ay tumayo sa gitna nila bilang representative ng Diyos. Tama po? Tagapagturo. Upang masunod nila yung kalooban ng Diyos. So ano yung layunin ng kanilang paglalakbay? Ano yung goal? Ang goal ng paglalakbay nila, makarating sila saan? Sa promised land. Pagkatapos silang i-deliver from Egypt, pinangako sa kanila, yung pangako sa kanila, yung mana, the inheritance. Tama po? Pero yung mana nila, depende sa pagtitiwala nila at pagsunod nila sa kalooban ng Diyos. Tama po? Yung mana, ipinangako sa kanila, yung land of promise. Tayo rin, hindi ba? May ipinangakong mana sa atin ng Diyos. In Romans chapter 8 verse 17, tayo mga anak ng Diyos ay tagapagmana. So yung manang ito, hindi pa natin napupuntahan. Tama po? Ano yung pangako ng Diyos na mana? Ito ay ang langit na kaharian ng Diyos. Tama po? Yung larawan ng Kanaan na promise ng Diyos ay langit na pangako ng Diyos sa bansang Israel. Yung Kanaan ay the land of promise. Dadalhin sila ng Diyos sa isang lupang pangako na ipinangako ng Diyos sa kanila. Kaya tayo, ano ang pangako ng Diyos sa atin? Pagkatapos nating maligtas sa tubo ng Panginoon, naglalakbay tayo. At yung pangako ng Diyos sa atin ay yung mana, the inheritance. We are the heir of God. Ang sabi doon in Romans chapter 8 verse 17. Tayo ay mga tagapagmana. Subalit ang manang ito, hindi pa natin natatanggap hanggang ngayon. Papunta pa lang tayo sa pangakong ito. Kaya tayo ay naglalakbay sa gitna ng kadiliman ng sanlibutan ito, papunta doon sa pangako ng Diyos. Saan? Ito yung langit na pangako ng Diyos, yung kaharian. Na sinabi doon sa John chapter 14, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. This is the promise. Ano po? Kaya yung pangako ng Diyos sa bansang Israel ay sumasalarawan sa pangako ng Diyos sa atin, papasok sa kanyang mana na ipagkakaloob sa atin. Subalit habang naglalakbay tayo sa sanlibutan ito, dumaraan tayo sa maraming trials, testing, temptation. Kaya sa gitna ng paglalakbay na ito, naahayag yung puso ng tao. Kung sino yung sumusunod, lumalakad, nananatili, sino yung nagiging matapat. Tama po? Kaya pag binasa po ninyo yung magandang libro ng Pilgrim's Progress, napakaganda ng istorya na yan tungkol sa Christian life. Tama po? Naglalakbay siya, nakikita niya yung liwanag, at habang naglalakbay siya, maraming mga nadadaanan siya. Sinister temptation. Diba? Sinister lust. Sinister knowledge. Tinutokso siya. Huwag ka na pumunta ron. Dito sa mundong ito ay mayroong maraming kasiyahan sa laman. Pero sinasabi niya, nakikita ko yung pangako, yung liwanag na natatanaw ko. Tayo rin yung buhay Kristiyano natin, ganito yung kalagayan sa sanlibutan ito. Kaya maraming mga nagsasabing born again, bumabagsak dito. Tama po? Sa umpisa, maganda yung sinasabi. Alam mo, naligtas ako, ganito. Pero habang tumatagal, yung buhay Kristiyano nila ay bumabagsak. Bandang huli, wala na sa church. At sa dulo, namubuhay na sila sa kasalanan. Kaya I'm sorry to say, sometimes yung mga tao ito ang mas maraming reklamo kaysa yung mga sumusunod. Sometimes po sa church, sorry po sa word, sometimes yung mga taong lumalakad sa maling pamumuhay, sila yung maraming puna at reklamo. Mas marami silang reklamo sa church. Marami silang puna sa pastor. Minsan, yung mga taong nabubuhay sa maling pananiwala at lumalakad sa kasalanan. Madali sila magsabi ng mali. Pero yung mga taong sumusunod lang, lumalakad, tuloy-tuloy lang sila. Kahit maraming kahirapan, hindi sila nagre-reklamo, hindi sila nagsasalita. Masaya lang sila kahit nahirapan sila sa kanilang ginagawa. Sumusunod lang sila sa church. Wala silang pagdurusa na
Hindi kasama ang kasiyahan. Nagdurusa man sila, pero kasama ang kasiyahan. Yes, sa church, kapag wala kang ginagawa, tapos mali-mali ang Christian life mo, ikaw ang maraming reklamo. Marami kang demand sa church. Hindi mo maiisip mag-invest sa church. Ay, mahirap na kaisipan ng isang tao. Entitled ako sa lahat ng meron sa church. Hindi ka entitled. Ano po? Tayo ang dapat mag-invest sa church. Ano po? Yung church, hindi tayong pinag-i-investan. Yung dapat mag-invest tayo sa church. Kasi pag uwi natin sa langit, doon makukuha natin yung i-invest natin sa church. Eh kung tayo ang pinag-i-investan ng church, saan tayo pupunta? Ibig sabihin tayo ay consumer lang. Hindi tayo gumagawa para sa mana, para saan? Para sa kayamanan sa langit, yung treasure. Maging yung bansang Israel, alam nila yung utos ng Diyos at alam din nila kung ano yung kalooban ng Diyos. Sabi ron, ayon sa utos ng Diyos, sila yung naglalakbay. Ayon sa utos ng Diyos, sila yung hihinto. Kung ang mga born again believer, hindi nila alam yung kalooban ng Diyos at hindi nila nalalaman kung anong gusto ng Diyos, ano sa tingin niyo ang mangyayari? Kung ang mga anak natin, hindi nila alam kung anong gusto ng magulang nila para sa kanila at hindi nila alam kung ano ang dapat nilang gagawin, anong mangyayari sa kanila? So, maaari, gagawa na lang sila ng gusto nila hanggang sa mapahamak sila. Yan yung mga kabataan dito, di ba? Sana lagi kayong makinig, no, sa aral dito sa Biblia. Minsan hindi nyo na ma-accept, ma-appreciate yung sinasabi ng church, ng sinasabi sa Bible. Huwag kang makipamatok sa mga hindi Kristiyano. Huwag kang pumasok ng maaga sa relationship. Minsan hindi nila ma-appreciate yung bagay na yan. At minsan iniisip nila, bakit ba yung church na yan? Parang pinipigilan tayo pumasok sa ganung bagay. Hindi nila ma-appreciate yung pag-care ng salita ng Diyos, ng church, para makaiwas sila sa maagang pagdurusa at pagpasok sa kahirapan, sa commitment, na hindi pa naman sila handa. Pero ang may mga kabataan, may mga minsan na nagsasabi, minsan may magulang na hindi agree. Hindi nyo ba alam kung ang mga anak nyo maagang mag-asawa, pumasok sa pag-aasawa, at maagang magkaroon ng commitment, kanino sila aasa? Hindi nila gustong mangyari yun dapat, pero dahil sa mali yan. Dapat kahit sino pwede. Pag nakapag-asawa kayo ng hindi Kristiyano, kalbaryo ang inyong papasukin. Bakit po? Kung ang pag-asawa ninyo ay may bisyo, kung may marunong magsugal, mag-alak, marunong walang takot sa Diyos, mangingino, paano kayo? Sasakit lang ang ulo nyo. Magiging malaki ang problema nyo na akala nyo magiging masaya kayo. Sa umpisa lang, masayang pakiramdam. Pero pag nagsama na at ayan na, mas mahaba ang sakit ng kalooban. Alam niyo ba yun? Hindi alam siguro ng mga kabataan yung gano'n. Akala nila, masaya lang may gano'n. Kaya kayo tinitigilan. Kaya yung church, work kayo umakbang sa rin. Bakit? Siyempre sa atin, pangaral lang, paalala. Pero kung hindi mo gustong sundin, ikaw ang magsasuffer for a long time. Marami nang gano'ng nangyari. Kahit sa Catanduanes, nakita ko yung mga kabataan, napakaaga mag-asawa. 14 years old, 16 years old, may asawa na, nagkakaanak ng maaga. At yung buhay nila, kakapagaba. Mabuti kung ang napangasawa ay tapos din ang pag-aaral, hindi rin. Minsan, sinasabi pa, bakit ganon? Bakit ganon may ganong pagtuturo sa church nyo? Hindi nila naisip na yung bagay na yun ay nagpo-protect para sa kanila. Para maproteksyonan sila sa mali nilang mga pagpili. Ay maniwala po kayo sa akin. Pagka hindi po kayo naniwala sa araw na iyan at maaga kayong pumasok at sinunod niyo yung gusto ninyo, maaari ko yung magsisi pero hindi na niyo mababago yung direksyon. Magsisisi lang kayo pero yung sakit ng loob at kahirapan hindi niyo na ma-change. Yung pinakamahirap, magsisi ka nang hindi mo na pwedeng mabago pa. Kaya yung church lagi nangangaral ng gano'n, nagpapaalala. Maging ako na pastor, lagi kong sinasabi, please, huwag kayong pumasok dyan. Pero wala tayong magawa kung gusto nyo tumalon, di ba? Nang hindi nyo alam kung anong kababagsakan. That is the lesson. Ito yung teaching ng Biblia. Kung tayong makipamatok sa mga taong, dahil bakit po?
Once na kayo ay nakapasok sa ganyang sitwasyon, di na kayo makakalabas basta-basta. Meron ngayong mga tao, matigas ang talagang ulo. Anyway, kung gusto nilang makipaglaban sa Biblia, wala silang magagawa. Gusto mo bang salungatin yung salita ng Diyos? Kaya mo bang salungatin yung araw na ito? Minsan yung buhay biglang binabawi. Tama po. Kung ano dapat ang aral ng salita ng Diyos, yun tayo dapat lumakad. Kasi ito ay aral para sa mga anak ng Diyos. Tama po? Katulad ng bansang Israel, kung ano ang utos ng Diyos, yun lang sila. Kung sinabi ng Diyos, lumakad kayo, lumakad, huminto. Pero sa Zechariah chapter 3 verse 7, ang sabi po, ganito ang sabi ng Panginoon ng Makbo, kung ikaw ay lalakad sa aking mga daan, at kung iyong susundin ang aking bilin, ikaw ang mamumuno sa aking bahay at mga ngasiwa sa aking mga bulwagan, bibigyan kita ng karapatang makalapit sa mga nakatayo dito. Ang sabi ng Panginoon ng Makbo, kung ikaw ay lalakad sa aking daan, kung iyong susundin ang aking bilin, ikaw ang mamumuno sa aking bahay at mga ngasiwa sa aking mga bulwagan. Alam niyo, ano yan ang mas masaya? Tumira ka sa mundo ito ng 1,000 taon o tumira ka ng isang araw sa langit? Mas masaya tumira sa langit ng isang araw kaysa 1,000 taon sa mundo ito. Ano po? Nabagat ng isang araw sa langit ay 1,000 taon sa mundo ito. Meron mga tao gustong tumira dito pero hindi gustong tumira sa langit. Gusto nilang tumira sa langit pero hindi nila gustong sumunod sa aral ng mga makalangit na aral. Kaya sabi rito, kung ikaw ay lalakad, mamumuno ka sa sambahayan ng Diyos. Titira ka sa bulwagan ng Diyos. So, knowing the will of God and doing it is vitally important to a fulfilled and fruitful Christian life. Ibig sabihin, dapat ang alamin ang kalooban ng Diyos at gawin ito ay napakahalaga para ano? Para matupad, magtagumpay yung bunga ng ating Kristiyanong pamumuhay. Kung alam mo yung kalooban ng Diyos at ito ay yung ginagawa, magiging mabunga yung iyong Kristiyanong pamumuhay. Katulad ng bansang Israel, ang sabi ron, lumalakad sila kasama ang Diyos. Yes, sa Jeremiah chapter 10 verse 23, sabi po ni Jeremiah, alam ko, O Panginoon, na ang lakad ng tao ay wala sa kanyang sarili at wala sa taong lumalakad ang magtuwid ng kanyang mga hakbang. Naman sabi ni Jeremiah, yung lakad ng tao wala sa kanyang sarili at wala sa taong lumalakad ng matuwid ng kanyang mga hakbang. So, kung ang lakad ng tao ay ayon sa kanyang mga hakbang at sa kanyang sarili, ang sabi po rito, lumalakad siyang hindi matuwid sa paningin ng Diyos. Yan din sinasabi ng Biblia. Kung ang tao ay lumalakad sa kanyang sariling hakbang, kung ang tao ay lumalakad sa kanyang sariling kaalaman at lakad, ang sabi po dito, walang taong matuwid na lumalakad sa kanyang sariling hakbang. So, ito po yung mga aral ng Biblia. Ewan ko sa inyo kung natututo kayo dito. Ano po? Hindi ko alam kung kayo ay nafi-fit ng salita ng Diyos. Kasi may mga tao, kahit na matagal na nakikinig ng Biblia, matagal na sa church, wala kang makikitang fruits. So, yung words of God, hindi nagbibigay ng ano? Hindi nagbibigay ng joy. Bakit po? Kailan magiging masaya ang isang puno? Ang isang puno, masaya pag may bunga. Ano po? Kaya yung taog na puno, anong gusto ng mga may-ari? Putulin mo na lang yan. Hindi tayo magiging masaya. Pero yung puno na may bunga, masaya tayo may bunga. Ano po? Kaya yung isip ng tao para sa kanilang sarili ay dahilan para sila ay maging malayo sa Diyos. Sa James chapter 4, sabi ko dito, hali kayo. Ngayon, kayong nasasabi ngayon, bukas pupunta kami sa ganito, sa ganitong bayan, kami mga ngalakar doon ng isang taon at tigita. Gayma hindi niyo nalalaman kung ano magaganap bukas, ano bang inyong buhay.
Kayo may isang singaw, sa sandaling panahon ay lumilitaw, pagkatapos ay naglalaho. Sa halip, dapat ninyong sabihin kung lolobin ng Panginoon, kami mabubuhay at gagawin namin ito o yun. Ang sabi, hindi kayo ngayon, kayo nagsasabi. Ngayon, bukas pupunta kami sa ganitong bayan. Maganda yung plano mo. Pero, alam niyo ba yung accident sa Nasugbu? Accident. Sunod-sunod accident sa Nasugbu. Tanong po. So, yung pinakahuli may namatay. Kung alam mo na yung tricycle na yun ay babanggain ka, at yun ay muling buhay mo, hindi ka sasakay doon. Hindi ka na lang lalabas ng bahay. Tama po? Kung alam mo na doon ikaw ay mababangga, doon ka matatamaan ng anumang sasakyan, ay hindi ka lalabas. Tama po? Pero ang sabi dito, iniisip ng tao, tayo pumunta roon, magplano, pero sabi ng Bible, hindi mo alam kung ano ang mangyayari bukas. Walang nakakaalam kung yun ay yung huli mong hininga. Tama po? Pero kung gano'n ang mangyari sa isang tao, tapos hindi niya ginawa yung kalooban ng Diyos, napakarami niyang problema pagharap sa Diyos. Mali ngayon, wala. Pero pagharap sa Diyos. Kaya dapat, inaalam natin ano ba yung kalooban ng Diyos. Sa mga taong hindi ligtas, hindi nila matatagpuan po yan. Pero sa mga taong naligtas na naging anak ng Diyos, kung hanapin nila yung kalooban ng Diyos, yan po ay matatagpuan nila. Okay? Sapagkat sabi dito, depende sa gusto ng Diyos. Okay? Stay lang kayo dyan. Stay lang po kayo. Maupo lang po kayo at makinig. Huwag po kayo lakad-lakad. Makinig lang po muna kayo. Kasi kung hindi kayo nakakapokus sa pakikinig, maaari hindi ho kayo ma-fit spiritually. Alam niyo ang problema ng mga Kristiyano, kapag hindi nakikinig ng maayos, hindi nila naiintindihan kung anong gusto ng Diyos. At itong mga pag-aaral na ito ay hindi lang isang gabi ginagawa. Pinag-iisipan, pinag-aaralan, paano ba maaabot yung pangangailangan ng mga tao ito? Kung 2 oras lang, 1 oras lang kayo kalahati makikinig dito, hindi ba? Tapos hindi nyo maintindihan kung ano ang inyong narinig. Kawawa naman yung pagpunta nyo. Tama po? Kayo ang lugi. Sa church, kaya tayo nandito para ano? Para ma-feed. Sabi ni Jesus kay Peter, do you love me? Yes, Lord. Feed my lamb. Paano tayo makifeed? Makinig tayo maigi. Mag-interest tayo sa pag-aaral ng Biblia. Unawain natin kung ano ang sinasabi dito. Tama po? Yan ang gusto ng Diyos, hindi ko gusto. Gusto ng Diyos. Kaya ang gusto ng Diyos, yun din ang gusto ko. Tama po? Ang gusto ng Diyos, magturo ka, i-feed yung mga tao ito. So, kailangan kong gawin yun sapagkat yan ang gusto ng Diyos. Pero kung hindi ko gusto, sasabihin ko na lang, Diyos, nakakapagod. Diba? Nakakapagod magawa ng mga ganito. Di ba, ikaw na lang. Gusto niyo ba ang Diyos na lang mangaral sa inyo dito sa harap niyo? So, yung pag-aaral na ito ay napakahalaga, di ba? Yung tinatalakay natin, following God's guidance and God's will. Pagsunod. Paano ang susunod? Sabi ng Bible, ang Espiritu ng Diyos na sa atin, di ba? Naging templo tayo ng banal na Espiritu. Sabihin natin, Panginoon, ano ang kalooban mo? Kung hindi ko naiintindihan ito, ipaunawa mo sa akin. Kung hindi ko nalalaman yung daan ko at ako'y mapapahamak, buksan mo yung aking mga mata para hindi ako mapahamak. Kung may gusto ka para sa akin, ipaunawa mo ito sa akin. At tiyak ipapaunawa ng Diyos yun sa iyo. Kaya ako yun ang laging sinasabi ko, Panginoon, kung may mali akong direksyon, ipakita mo sa aking mata. Sabagat hindi ako nag-iisa dito. Tama po. Kailangan nandyan ka sa unahan. Kailangan ikaw ang magbigay ng direksyon. Bakit po? Itong church na ito, kayo, mga born again, kayo, mga tupa ng Diyos. Pag-aari kayo ng Diyos, tama po? Pag-aari pa kayo ng Diyos? Pag-aari tayo ng Diyos. Hindi ko kayo pag-aari. Hindi ko kayo tupa, tama po? Tayo lahat ay tupa ng ating Panginoong Hesus. Ako rin ay tupa ng Panginoon. Lahat tayo nag-aaral ng salita ng Diyos para matuto bilang tupa ng Diyos.
Ako rin nag-aaral para matuto at ang aral na ito isi-share sa inyo para matuto tayong lahat. Dahil tayong lahat ay naging tupa ng Diyos. Dapat tayong matuto lahat para masunod natin yung kalooban ng Diyos. Okay? So, kaya yung aral dito sa chapter 9, verse 22 ng Numbers, sabi po, maging dalawang araw o isang buwan o mas mahabang panahon na nakatigil ang ulap sa ibabaw ng tabernakulo, nananatili doon. Sa verse 23, sabi po, sa utos ng Panginoon nagkakampo sila at sa utos ng Panginoon naglalakbay sa kanila. Kanilang sinusunod ang bilya ng Panginoon, ang utos ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises. So, ibig sabihin dito, according sa utos ng Diyos, sila sumusunod. So, paano natin madidetermine yung kalooban ng Diyos para sa atin, yung gawain ng Diyos? So, ang sabi po sa Romans chapter 8, verse 14, sapagkat ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, sila ay mga anak ng Diyos. Kung ganon, ang mga Israelita, pinapatnubayan ng Diyos sa pamamagitan ng ulap, sa pamamagitan ng apoy ng tabernakulo, even the Spirit of God is present na gumagabay sa kanila. Ngayon sa atin naman ang sabi, tayong mga anak ng Diyos ay pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos. And Romans chapter 8 verse 14, sabi po, lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. So yung bansang Israel, ang patnubay nila in the Old Testament, yung ulap, yung haliging apoy, yung tabernacle, at ang Diyos ay present sa kanila. Sa atin naman ngayon, bilang mga ligtas, bilang born-again believer, ang patnubay natin dito ay ang Espiritu ng Diyos. Parehas lang. Kaya sabi yan, tayo ay pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos. Maging si Pablo, yun po sa Acts chapter 16 verse 6, ang sabi po, at naglakbay sila sa lupain ng Phrygia, Galatia, dahil pinagpawalan sila ng Espiritu Santo na ipangaral ng salita sa Asia. Nang si Pablo ay naglakbay kasama yung kanyang kamanggagawa, sabi po, nang sila ay naglalakbay, pinagpawalan sila ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, yung patnubay ng Espiritu Santo ay nasa kanila. Okay? At sa Acts chapter 16 verse 7, nang sila dumating sa tapat ng Mysia, pinagsikapan nilang makapasok sa Bitinya, ngunit hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Jesus. Sa Acts chapter 16 verse 7. Ibig sabihin, maging yung iglesia, sila Pablo ay mayroong patnubay ng Espiritu ng Diyos. Sa atin din ngayon, may patnubay ang Espiritu ng Diyos. Sinabi nito, lahat ng mga anak ng Diyos, pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos. In Romans chapter 8, sabi po rin, verse 14. Sa awit 119, verse 105, sabi po, ilaway sa aking mga paang salita mo at liwanag sa landas ko. Okay? Kaya ang sabi ko dito, ang Diyos ay gumagawa sa atin. Kaya doon po sa Philippians chapter 2, verse 13, sabi po, sapagkat ang Diyos ay gumagawa sa inyo, maging sa pagnanais sa paggawa para sa kanyang mabuting kalooban. In Philippians chapter 2, verse 13, sabi, ang Diyos ang gumagawa sa inyo. So, mga brothers and sisters, di ba? Kung pag-aaralan natin yung mga talatang ito, yung araw na ito, ang bansang Israel ay kumikilos ayon sa patnubay at pagtuturo ng Diyos sa kanila, directly. Sa atin, tayo ay kumikilos dapat ayon sa patnubay ng Espiritu ng Diyos at sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya kung hindi natin naunawaan yung kalooban ng Diyos, bagamat tayo ay naniniwala sa Diyos, nagsisimba tayo pero hindi natin alam ang kalooban ng Diyos, maaari naglalakbay kayo sa kadiliman na walang ulap, walang tabernacle, at walang haliging apoy. Walang patnubay. Kaya dapat nating suriin yung ating Christian life. Alam niyo ba na ang ating mundo ay napakagulo? Napakagulo. Kaya ako, ang lagi kong naiisip, pag ang mga bansang malalakas nagpapantaan ng nuclear, nag-aaway, nagkakagulo sa ekonomiya, may war, global war sa ekonomiya ngayon, magsisimula yung giyera sa pamamagitan ng
economy, tama po, sa war muna doon bago pupunta sa nuclear. Yan muna ang labanan. Magkakagulo muna ang mundo. Maging ang mga politika magkakagulo. Bakit? Because of greed and power. Yung pagiging greedy ng tao sa power, sa kapangyarihan, magiging makasarili ay magiging hudyat para ang mundong ito ay magkaroon ng kaguluhan. Kaya tayo, mga Kristiyano, mga ligtas, mga brothers and sisters, hindi natin alam kung magtatagal pa tayo dito. Tama po? So, ang sinasabi ng Biblia, ginagawa pa natin yung kalooban ng Diyos. Lumalakad pa tayo. And I hope so, na kayo ay gano'n. Pero kung hindi, dapat po natin itong suriin. Bakit po? Ang mga pastors o kami, ako bilang tagapagturo ay tagapangaral, tagapagpaalala. Sometimes, paulit-ulit lang. Ano po? Tignan natin yung ating kalagayan sa harapan ng Diyos bago tayo humarap sa Diyos. Ano po? I-check muna natin yung sarili natin bago tayo humarap sa Diyos. Sapagkat darating ang araw, sabi ng Biblia, tayong lahat ay tatayo sa hukuman ni Kristo. So, mga brothers and sisters, it is a fearful sa araw ng pagtayo sa harapan ni Kristo. Tama po? Kung wala tayong naging ginawa, conviction, dito sa mundo ito nung tayo nabubuhay, sa araw ng pagtayo natin sa Panginoon, lahat ng mga tao tatayo para hanapin yung kapalit ng ating tinanggap. Naintindihan niyo po? Yung lahat ng bagay na meron tayo ngayon, pag-aari pa natin, ipinagkatiwala ng Diyos sa atin yan. Pinahiram. Buhay, pera, talino, kayamanan, ano bang bagay na meron tayo ngayon, pinahiram. Hindi natin pag-aari. Ngayon, yung mga bagay na ito ay ipinahiram. Saan mo ginamit? Saan po? Yung oras, saan mo ginamit? Inubos mo sa paghahanap ng kayamanan. Inubos mo para sa sarili mong kagustuhan. Hindi ka nagsakripisyo para sa Diyos. Saan mo ginamit yung mga bagay na ito? Saan po? At lahat ng ito ay pinahiram ng Diyos sa atin. Kaya sana, mga brothers and sisters, hindi ko natapos ito. Sa susunod siguro, baka matapos ko yung araw na yan. Pero yung tinalakay natin ay following God's guidance and God's will. Tayo po yung alam. Ang maraming Diyos, tulungan niyo po kami, yung bawat isa rito, individually na makita yung kalooban po ninyo, yung guidance po ninyo para dito po kami lumakad. Tulungan niyo po na magawa po ito ng bawat isa sa amin upang sa araw na dumating ang aming Panginoon sa pagtayo namin sa hukuman ng aming Panginoong Hesus, hindi kami mapahiya sa iyong harapan. Salamat po sa mga paalala at aral. Maging ang mga Israelita ay tinuruan po ninyo sumunod, pinatnubayan po ninyo, maging sa aming panahon ng Iglesia ay inyo pong pinapatnubayan, iniingatan, na sa pamamagitan ng inyong Espiritu kami ay inyong sinusubaybayan. Salamat po, ito pong aming dalangin sa pangalan ng Ito. Amen.